sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa DWIZ 882. Ngayon, August 24. Nandito na po si Jonathan De La Cruz, paring Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal at si Attorney Trixie Cruz. Ay! Nasaan? Ay, naku po. Good morning! Umiiyak po. Good morning! Umiiyak sa gitna ng traffic. Grabe, traffic ngayon. Ano ba, traffic? Dagdagan pa ng, matinding buhos ng ulan. Yeah. Grabe. Text line natin, 0999-376-6768. Live tayo sa YouTube, sa Facebook. Kung gusto nyo, i-download nyo yung aming app. Punta kayo sa aming website, www.dwiz882am.com. Pagkatapos, mapapanood nyo na sa internet ang Karambola. Live din tayo sa Aliw 23. Channel po yan, Free TV channel. Sa Sky Cable po ay... Ano yan? Sa Sky Cable ay Channel 72, Channel 24 Signal, Channel 27 TV Plus, Channel 32 GMA for the box. Kahit na anong receiver, kahit na anong digital TV, pwede po kami dyan. Ayan, maulan. Yes. Makiramay ulit tayo doon sa pamilya ni Secretary. Ople family, the Ople family. Oh, grabe. Hindi po na itatanong kasi itong si Parin Jonathan. Very close yan sa Ople family. Yes. Alaga po ito ni Cablas. Inampun niya ni Cablas. Magmula nung siya ay nasa barricade. Yan. Si Oplas kasi, si Cablas kasi, ganun din noong bata. Nung bata siya. The angry young man yan. Marami sila doon, ha? Cablas, Adrian Cristobal. Ayan. Lahat ng mga yun. Kitatad. Puro mga angry young men. Sabi po ni Balisakan. Wag na tayo. Bago muna kay Secretary Balisakan. Happy birthday muna. Uy, sino may birthday? Tito Sen. Tito Sen. Masarap yan. Tito Sen. Masarap yan. Tito Sen. Si Tito Sen, yung misis niya. Oo. May cooking show. Oo, ganda. Sarap ng mga niluto. Puro mga Filipino food. Tita Helen, ha? Yan. Sarap nun. Okay. Tama-tama pagkain yung pinag-uusapan natin. Hindi naman tayo nagsasabi na si Chinchin at saka si Dr. Ortesa. Kasi ganun ba? Pero kung kayo ay baka sakali. Anong baka sakali? Baka sakaling sabi po ni Congressman, ako Bicol Rep. Yes. Saldico. Siya po ang chairman ng APRO, Committee on Appropriations. Maaari daw umabot sa 60 pesos per kilo ang bigas. Paano niya nalaman niya? Bakit ganun yan? Bakit nagkakaroon ng ganyan mga salitaan ngayon? Oo nga eh. Ito, unnecessary. Ako, Bicol, ano to party list eh? Ang party list ba ginagawang powerful committee? O kasi... APRO? Alam mo kung bakit? Bakit? Conrad pa rin. Paano napunta sa APRO yan? Ang laki ng grupuhan ng party list. Na-dominate na nila ang Kongreso? Kasi I think, ano na yan eh. Out of the 300 or Paano yung kapartido ng presidente? Mayroon kasing party list grouping foundation. Di ba? Paano ako kakampi sa presidente kung ganyan pala? Kahit hindi pala ako, kahit party list lang ako, mapuposisyon ako na maayos eh. Ibig sabihin ngayon lang ako nakarinig na party list very powerful committee. Yes. At nagsasalita pa na abutin daw ng 60 pesos. Dalawa yan. Kasi the last time around ang bigas. The last time around ang Uy!
Oy, napaka... Wow! Naka-rubber shoes po na makulay. Bulaklakin ata yung rubber shoes. Those sneakers will brighten up any day. Bulaklakin po na rubber shoes. Si Atty. Itim na slacks at itim na blouse. Pero may patch na bulsa na kulay pula. Napakagandang kombinasyon yan. At kulay bula at cream. Parang hindi, grayish cream. Yan. Pero matraffic po. Eto, well anyway, sabi ni Saldi ko, aabutin daw yan ng 6 pesos. Ng 60 pesos, pero hindi pa ngayon. Sometime 60 pesos, Pag daw, pero ayaw daw niya mangyari yan. Pero posible daw mangyari. Okay. So, sabi daw ni Sebastian, so, na-disappoint daw siya kay Sebastian kasi may mga false assurance yan. Hindi raw niya maintindihan. Kailangan daw mag-file na economic sabotage ang presidente. Diyan. Economist na pala to. Sino ba ito magsasalita? Si Saldi ko. Bigla naging, brilliant na, naging APRO committee chairman lang. Naging... Teka. Kasi daw po, alam ba niya kung ano yung economic sabotage? Pag nagpatayo ka ng pag naka-corner ka ng maraming construction project. Economic sabotage yun. Nang hindi mo Pag kumo-corner ka ng maraming construction project, malamang. Pero sabi naman po ni Secretary Balisacan, ito kasi napaka-importanteng bigas kahapon. Lahat ng makausap ko talaga na ordinaryong tao, yun ang bigas ang pinag-uusapan. Pati yung mga trolls sa page ko, sinasabi, kasalanan daw ni Duterte. Puro bigas ang pinag-uusapan po, okay? Ang sabi ni Secretary Balisacan ng NEDA, okay, sa kanya raw pananaw, posible yang 20 pesos. Okay, mathematically, kamukha nung pinaliwanag nga natin kahapon. Mathematically possible yan. Oo naman. Ang kailangan lang daw po, talagang mataas na produksyon ng bigas. Tapos mag-invest tayo sa post-harvest facilities para yung mataas na production, maitatago natin. Okay? Ang position daw niya ng Marcos government, to increase productivity in agriculture. Pero yung ibang cabinet member po, to increase importation. Kasi po, hindi na kailangan ng rocket science dyan. To conclude na kapag tumaas ang production ng bigas, bababa ang presyo. Supply and demand. Pero yung po mga dyaryo, ang criticize, kailan daw? Kailan mababa sa 20? Hindi bukas. Definitely. Asa pa. Yan pong 20 goal. Big sabihin yan ang gustong mangyari. Para mangyari yan, kailangan maraming gawin ang ating gobyerno. We have to make that distinction, paring Conrad, Trixie at paring Joel. It's a goal. It's an objective. It's not just an aspiration. Okay ba yan? Iba po. Okay ba yan? Objective yan. Ibig sabihin, gusto natin mangyari ito at gagawa hindi tayo ng aspiration, hindi pa naginip. Hindi pa naginip. Pero ayon kay Wishful Sebastian, thinking. Aspirational lang daw yun. Oo nga Si Sebastian. Doon ako... Spots na siya ngayon. Spell aspiration. Goal na lang po, goal. Mas madali po. Apat na letter. Grabe. Using nako. all kinds of words ang putragis. Just to... So ngayon, ang inaano po ang presidente, campaign promise niya raw yan, ibabawa ang presyo ng bigas. Yun. Tama. Pero inaano siya, kaya kailan? Yung nga No, I think reasonable to set some kind of expectation. Ano yung timetable natin May dito. period naman. Para hindi naman i-expect na bukas bababa na yung presyo.
Sinabi na nga ni Presidente kung ano yung nakikita niya mga problema para makamtan natin yung hangarin natin na yan. Sabi po ni Balisacan, yung pangako ng Presidente, ibibaba ang bigas na 220, cannot stand on alone on itself. May kolatilya po yan. Ibig sabihin niya, we have to increase production. Correct. At yun ang ginagawa ng gobyerno ngayon. Okay? Kasi kung hindi mag-increase sa production, ibababa mo lang yung presyo Wala sa yun. pilitan. Para kasi raulo That nun. doesn't even work. Hindi. Ano kayan? Kasama ka dun sa mga grupong ang gusto nilang magbago ay yung statistic lang. Okay. Ay, Okay, sabi nila in the next 2 Hindi years, halata. baka hindi pa rin. So, but we have to keep on Trying. doing it. Oo. Hindi nga bumaba 20. Bumaba ng kapiranggot. Okay lang yun. Later on, kapag tuloy-tuloy na yan, at yan na ang ating track, kumbaga, dyan Yun na tayo yung ating pupunta. direksyon. Hindi tayo pawardi-wardi. Yan, narinig ko na naman yan. Yung pawardi-wardi. Kasi po, theoretically, doble. Kapag siyempre, ang farm gate price ng palay ay 10 pesos, 20 pesos ka sa bigas. Yan ang rule of thumb. Yun ang rule of thumb. Pero ngayon, nakakapagtaka kasi ang palay price nasa 19, pero si Senta 55. Kaya nga, so yung 50. farmers hindi Ang layo, nagbe-benefit. Layo. Dapat kapag Parang yan, sibuyas, nasa 20, nasa 40 lang ang price. Somewhere in between po, may nangyayari. Yung hindi nangyayari yung rule of thumb na yun. Ito kasi, marami po racket. Ayun. Yun ang totoo. Hindi to market forces, ha? Wala. Hindi market Hindi, forces. You should not, wag mong kikitilin ng market forces. Yan, gano'n. Sino yung paborito mong columnist na yan? Tawagin na lang nating Itago natin sa pangalan Shell Habito. Ayan. localize tayo. May kapangalan eh. Pag itatago mo sa pangalan Shell Habito, may kapangalan yun eh. Ganun? Talaga? Oo. Silito Habito na lang. Shellito. Close na. Shell Habito. May kapangalan yan eh. Anyway, kaya ko lang Smells like market fertilizer forces, scam. Ayun. Yan daw pong 4 billion fertilizer vouchers. Si Rep Gabriela po ang nagtatanong. Kasi yung pera daw na yan, manggagaling sa rice tarification. Pwede daw bang gamitin yan sa fertilizer vouchers? Yan. Yung 13 billion po ng rice ng kinuha sa rice tarification, na gagamitin daw dapat yan sa natulungan ng mga farmers. Yan daw pong in excess of 10 billion, ibig sabihin yung 3 billion, kailangan direct assistance to farmers in the form of subsidy. Tilling 2 hectares and below, yung excess doon, kailangan ibigay sa farmers ng cash. Hindi raw po, sabi po ng Gabriela. Hindi totoo yan. Ano daw? Ulit? Halimbawa, nakakolekta ka ng 13 billion. Yung 3 billion na yon in excess of 10 billion, yung 3 billion, ibibigay direct Cash. Cash. subsidy. Ayuda na naman. Yun ang sinasabi ni Franz. Provide cash. But it's not true. Hindi, saan ba galing yung 4 billion na yon? Hindi ba doon sa 10 billion? Hindi naman excess yun. Tsaka, I don't think there is Hindi something... ba? So kahit anong gamitin mo doon sa 10 billion, pwede. Tsaka I don't think there is such a thing, ha? Yung Na in excess in of excess, 10, ibibigay mo cash daw? direct as cash? Hindi. I don't think so. Baka yun ang interpretation nila. May bago silang IRR? May bago yan. interpretation. Bago Alam mo naman yan, batas pa, interpretation lang yun. Oy! Interpretative Tama yan. dance. Creative Creative! Creative. So, Pas kayo ng Supreme Court. Just like definitions. pero sabi po rin ng NEDA, hindi pa raw panahon para tanggalin yung mababang tarifa sa rice, pork, corn, and coal. Para daw po, kailangan daw po mababa pa rin ang tarif sa rice, pork, corn, and coal. Nakaano, ha?
nakapasok yung pork. Ang tindi ng pasok doon. Nasa gitna. Nasa gitna. Talagang Tuck-in. Tuck-in. Sinandwich kunyari. Kumbaga sa surgery. Bihis sa surgery. Tatakin mo na yung taba. Tamitak. Tamitak. Yan, tamitak. Ang tindi, ha? Talaga. It is Medyo not the singit. time to lower. Hindi Sabi daw ng ngayon yung NEDA, panahon. kasi hindi pa raw ngayon ang panahon. Hindi na papanahon. Bakit naman? Kasi naglalabi pa po yung Yung mga Mita, holders. yung pork Mita. importers. Hindi lang yun. Siyempre, kailangan pang Kailan kasi pakitain daw yung mga may naasahan pa tayong El Nino. Nako. Tapos marami pang May mga crisis typhoons. pa darating. At tumataas naman ang presyo sa abroad ng bigas. Palagay ko, hinaharap ngayon ni paring Marlene yung nasa likod ni Secretary Balisacan. Na bumubulong dyan. So, Tago dyan, iitakin kita. Sabi niya gano'n. ang argument po nila rito, kasi yan daw rice tarification, yung pagbaba ng tariff and everything. Yung rice tarification, by the way, nagkaroon po ng lokohan dyan eh. Kasi nilagyan nila ng baitang-baitang yung tariff. Hindi daw lokohan. Reinterpretation. So lahat na nag-i-import ng bigas ngayon, na ang kinukuhang tariff, yung pinakabababa. Ay, di lokohan yun, hindi ba? Ang sinasabi nila, yan daw pong rice tarification law, nakatulong yan to control inflation. The inflation rate. Wow, ha? So, kaya kailangan i-retain natin ang rice Rice tarification because of statistics. Yes. Kasi, ang argument po dyan, bumababa ang presyo ng bigas. Nakakain ba ng Pilipino, ang Pilipino ng tama dahil dyan sa rice tarification? Yun po ang ultimate na test. If it is efficacy. ng isang bagay. Lalo na sa May ganyan. benepisyo po ba ang mamamayang Pilipino? Ano nangyayari? Taas ng presyo ng bigas. Meron naman supply. Di ba? Nag-import. Maganda ang harvest. Ba't mataas ang supply? Nakakatulong ba yung rice tarification? Bakit mataas ang price? Kamo? So nahihirapan ang taong bayan. And yet, sa statistics, okay eh. Ganda ng niyan. Ang ganda ng effect niyan. Kung kaya itapon natin sa basurahan muna yung statistics at ayusin muna natin yung kinakain ng mga kababayan natin. Well, siguro yung statistics kasi reflect the continual yung revenge shopping, increased public consumption. So Statistics. Oo. Hindi nagugutom na nga. Ang sasabihin mo, Hindi na nakakabili, okay yung rice tarification dahil hindi na tumataas yung inflation dahil sa bigas. Ngayon, tumaas ang presyo ng bigas. Okay pa ba yung statistics nyo? Ang dahilan nyo kasi noon, kitang-kita raw, magmula ng rice tarification, hindi na malakas ang sipa ng inflation presyo. dahil sa bigas. Hindi nga malakas ang sipa dahil sa bigas. Nagugutom pa rin ang mga tao. Kasi hindi nila kaya Pilit masyado to Kasi lalo pang Nahalata. pitong kapit na sa kanilang mga portamanila. Bakit lahat ng argument tungkol sa statistics? Lalong hindi nagbibili tao ngayon eh. wala silang pambili in At the saka, first place. nag-aalala sila. Nag-aalala Ahead, sila. oo. Meron daw pong lag effect. Lag yung good effects ng meal lag Ay, yun naman effect. pala, impatient kayo masyado. Wait for the dissipation of yung lag umabot sa Ilang taon na ba itong walang niyang tarif? Laging na ito. Parang Yung paglalaging. tidal wave, ganun muna. 2019 Kasi yata. daw po ang economic team mukhang pagpapasyahan na napahabain pa yung lower tariff. Salamat sa lobby. Salamat po. Bakit nasingit pa yung pork, ano? Ang ganda ng singit. Pork. Parang by the way lang, no? O nga pala, pati po. Uy, nakalimutan ko. Ilagyan natin. Sama na rin natin. Yan. Kakaloka. Okay. Ang tindi ba May ng tanong weight ako. ng pork Sa inflation. sa food? Pagdating sa pork, hindi statistics ang argument. May tanong ako. Ano? Kasi tinitignan ko yung sibuyas. Tumataas din eh. Bakit mataas? Taas. Ang taas din. Ang mahal. Kasi walang nasold.
natapos yung hearing ng House dun kay Sibuyas Queen ng Mayo. So, sinabi ng Presidente recently na imbestigahan nyo naman, NBI. Kasi may findings. Ang missing dito sa buong senaryo na to is yung batas. Kasi, kahit sabihin pa, ang problema diba is cold storage. We produce enough onions. Kaya lang natatapon lang kasi binablackmail ng mga traders na sige, bibili na lang kami ng import o mag-import na lang kami ng mas mura kaysa bumili sa inyo. So yung mga pagbebenta ng mga farmers sa mga traders, masyadong mababa. Kasi wala rin silang cold storage. Tapos may sindikato sa cold storage. Sila din yung may-ari. Ang tanong dito, what is the law that's being violated? What? Wala. So wala tayong batas? Wala eh. Papatay-patay itong kongreso natin. Yun na nga. Kasi ang sinasabi nila... Di ba pwedeng price manipulation yun? Oo. What is the law? No. Economic sabotage sa agricultural products pertains to importation. It does not punish hoarding. Not even the hoarding of imported products, hindi punishable yun. So, glaring dito sa abiso ng Kongreso, sabi ng Kongreso, thank you kay Presidente Marcos kasi after the hearings, ito din ang recommendation namin. Imbestigahan nyo naman. Tignan nyo naman yung cartel dyan sa asa ng batas? What's the, even the president knew this before, yung sinasabi niya, hindi ba normal yon pagka, na i-hold mo muna yung produkto mo para tumaas ang presyo? It's practice for some businessmen. The problem is socially sensitive products ito. Sibuyas, bawang, bigas. Sabi ni Chalex nga kasalanan niya na PCC. Yun ang dapat hindi naman DTI yan So, administrative yan pero pwede siyang yan. Kanino ba yung mga logistics? Kanino ba yung warehouses? Kanino ba yung investments? Sino ba nakakaintindi niyan? Hindi ba kayong dalawa ng LGU? Kayong dalawa nakakaalam niyan LGU yan So, ang mali ng Kongreso, ang conclusion nila is, imbestigahan nyo yan. But they did not try to draft a new law that will include yung ganito, yung hoarding. Hoarding ng domestic. Well, they cited somebody for contempt. Itong si yung si Babylonia, yung cold storage facility. Yung si Eric Babylonia. Owner of... Dahil ayaw i-reveal, sino yung nagre-renta ng mga warehouse niya? Actually, hindi siya dumadating. Hindi siya dumarating. Kasi ayaw niyang i-reveal. Ayaw niyang i-reveal kung sino. No way, hindi ako sisipot siya. Okay. So, yan, content siya. Pero pwedeng gamitin yung Philippine Competition Law. Okay. Dapat i-amend. Baka pwedeng gamitin yun. There is something there. Anyway, you're already reinterpreting a lot of laws. Hindi siya. Why don't you just reinterpret pero sinong gagamit nun? Ito mga enforcers. Pwedeng sila yung complainant They can cite that. May law naman Meron ito. Just reinterpret it anyway. Just work it out. Alam niyo po, maski ano mangyari dyan, kailangan makasuhan. Oo. We have to show everybody Na hindi pwede yung mga ganyan. Inutos na nga ng presidente yan. Kailan ba yung SONA? Saan yung July 27. May nagsasabi may anti-hoarding law. Mag-iisang buwan na po yan. Pag-iisang buwan na. Meron ka ba naririnig na tinatrabaho yan? Ano yung sinasabi mo, Tony Trix? May anti-hoarding law? Wala. It's a Senate bill. It's a bill. Tigilan nyo nga yung fake news niya yan. Enforcement Buha ka ng creatively. Dalawa nga. You can make use of you can make use of the Philippine Competition Law. Number one. And then of course yung tungkol dun sa kanilang pagbabayad ng taxes. Kasi ang daming nag-i-import. Ang dami rin naman bumibili sa mga onion growers. Ang dami rin onion growers na mayroong malalaking mga maraming onion growers na bubulukan. Maraming onion growers na nabubulukan. Lahat yan may listahan yan. Alam nila kung saan yung mga yan. And alam nila kung nasaan yung mga production areas ng onion. Hindi naman lahat ng areas mayroong onion So, Siha, Oriental Mindoro, yan, mga ganon. Kasi halos sila lang ang nag-grow. So, kaya natin makita doon kung sino yung mga gumagalaw doon sa mga areas na yan. And in
Nueva Ecija, specific yung mga areas na yun. Bungabon, Rizal, yung ganun eh. Specific, alam mo yun. You don't have to reinvent the wheel. Alam na natin kung saan yung mga lugar. At saka alam mo kung sino yung mga gumagalaw na yun. Alam mo. Yun ang mas Alam ba nila na di? Kung hindi nila alam, mag-resign na kayo lahat dyan. parang si Undersecretary Sebastian na hindi niya alam na meron na palang mga record harvest. Sinabi na nila eh. Kasi hindi niya alam. Pero imposible daw po. Ano lang kasi yan? alam niya naman sa Aspirational lang DA. yan, 20 pesos. Alam mo, Hindi lang po natin ma-achieve yan, paring Jonat. Iba-iba rin Hindi kasi. naman naiintindihan si Huwag natin Sebastian. ipadul-dulan. Oh, you also have to understand, iba-ibang division sa loob ng DA, iba-iba din yung statistics nila. So nagre-rely siya dun sa nag-a-agree, pinag-a-agreehan niya na division. Hindi, kulang-kulang yung lakas eh. Ayun, okay. Look, Para guys, sakto. hindi nyo ba napag-usapan kahapon na yun na nga, there was news, sinabi ni Yusek Panganiban na hindi pa sila nagkakaroon ng meeting over the past The president has not attended meetings Tapos in pangalawa, several months. pasto rin talaga. Pangalawa, meron din Price Control Council. Meron ha? O bakit din nila ano yung... Meron ba? Mayroon. Meron. And there is a law Inactive. creating that. In other words, Inactive pwede mo rin na. gamitin yun. Panahon ni FM yun Meron, price Yes. control. Ewan ko kung na-repeal yan, pero I don't think so. Alam niyo po, ang bigas, it's whether we like it or not, staple yan. Therefore, political commodity. Yes, it is a Huwag niyo political namang commodity. Pag may insulto nangyari niyo dyan, mahirap, gulo ang Correct. abutin natin. Pag nagkagulo tayo, lalo nang problema. nagkandaloko-loko. Lahat po ng negosyo, tatamaan yan. Yan po ang epekto ng nangyayari ngayon sa presyo ng bigas. Dumadami na ngayon mga Social unrest. Socially sensitive repercussion yung po ano. yan. Dumadami na ngayon mga ganyan, produkto na nagiging politically problematic. Sensitive yan eh. Dati, bigas lang at saka Langis. Ngayon, ang dami na. Bigas, langis, power, water. Kuryente. Lahat na yan. Water, Transport. transport, more on that sibuyas, later na. asin. Asin. Babalik ang Karambola. Oras natin, 8:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIC 8. Babalik ang Karambola. Kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ano yun? Matindi yung balitang potentially maaring si Mayor Abby Binay Sinabi niya mismo. tatakbo sa From the mouth. tatakbo Straight sa from Taguig the... City. Horses mouth. Huwag naman horse kasi maganda si Abby. Maganda si Abby. Hindi, it's an expression over naman. Huwag naman horse, maganda. Maganda nga si Abby. Wala naman ako. Nung kasing bata kami, pag sabi, ligaw mo yun, mukhang kabayo. Uy, grabe kayo. Isa lang Hindi, naman yung... straight from the horse's mouth. Magiging personal non grata ka na sa Makati at Taguig. Sinasabi ko nga, huwag gamitin yung straight from the horse's Si mouth. Abby talaga yung... So, si Abby. Si Mayor Abby. Naki-Abby na. Si Mayor Abby talaga yung marunong sa Sa politics. Oo. Tsaka pag-manage ng Hindi, ng people city. skills. Ang May husay niya, people skills. din siya. Abogado pa yan. Siya sa pulse Tenelo, nung ano nasa ground din. Siguro habang namimigay siya dun sa ng Pero supplies. eto hindi ko alam kung timing lang, coincidence o Okay. by design, mahirap sabihin. Pero nagkaroon po ng announcement ang DOTR na nagpadala na raw sila to invitation to bid sa NAIA. Ha? Contract to rehabilitate, Yan. operate, optimize, and maintain. Yeah. For how many years? Yun ang importante. Nako, hindi pa nakalagay. 170 billion daw po yan. Kailangan daw ma-increase halos doble from 35 million a year capacity. 35 million passengers a year capacity. Kailangan daw maging 62 million. Paano mo gagawin yun?
It's in the details. Okay. Mali mo, magkatotoo yung virtual. Pero wala airport, pong sinabi rito kung ano mangyayari dun sa almost 20 billion na pala ang kita ngayon yan. Yes. Wow. Yes. Nasa 20 billion na a year ang kita ng Ang bilis NAIA. pala ng Hindi pa- Wala po ay sinasabi nila. yung DOTR sa announcement nila tungkol ano mangyayari doon sa 20 billion. Dalawa ang hindi nila binabanggit na Ano pa? napaka-importante Ano pa isa? dyan. Ano pa? Pare. Yung income, which is going to be increasing kasi meron na rate increases Yung mga fees, etc. dyan. Tuck-in. Tuck-in. Parang Parang baboy. Yung parang baboy. Tapos hindi rin nila sinasabi dyan yung period ng kontrata. Kasi wala nakalagay. tumatak-in din yun. Yung mga iba, dati 15 years. For example, Alin ba? may 15 years, biglang before the end of that period, Extension. Parang yung tubig. parang tubig ba yun? Malayo na yupa, nagpa-extend na kay Pinoy. Yan. Yung mga ganon. Hindi, yung mga ganong diskarte kasi, para lang yan sa Reman Bill Homeowners. Ayun! Para maipagpatuloy ang mga proyektong nasimulan na. Ayan. Para Yan. lang sa bayan. At para So, sa yung mga- 20 billion, kanino mapupunta? Ay, di details na ngayon. Pero unahin na muna natin yung Let's not be ipagpatuloy. bogged down by details. Yan. Huwag tayo magpapa... Anyway, Ang importante dito, magkaroon tayo ng bagong airport na magiging 62 na magiging million. 62 Pero billion. pag bidding, hindi ba kasama sa bid details yung mga hindi pa, no? Wala pa. Ngayon, ang tanong. Invitation to bid. Invitation to win. So, magbibigay... Ano lang to, pare? Walang... Sumama kayo dito. Sama lang kayo. Sige, mag-express ka ng willingness to bid. Yan, LOI, letter So, of maraming ganon. Sige, tuloy na bidding. Gagawa tayong terms. terms. Yan. Bibili ka ngayon ng Terms of terms. reference. Bibilin mo yun. With documents. Bid documents, bibili mo, pag-aaralan mo. Tsaka alam magkakaroon ng bidding. Naku, marami pang ano yan. Naku. Pero kailangan kasi matuloy ito. Tumatanda na nga ako. Para matuloy Naalala itong... ko nga pala nung panahon nun Joel, pa-interview ko na pa-interview. Tama na yan. Tsaka alam mo, Marami ka masyadong sinasabi. yung terms na sinasabi ni Paring Conrad, ano Okay, yan okay. I evolving. 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 Nagbabago. Babago. Nagbabago. Dynamic. Yan. Dynamic. Yan. In the course of the Parang hunyago. in the course of the bidding conference, Chameleon? yan. In the course of the bidding conference, pwedeng sabihin, Bobby, Undersecretary, dagdagan mo yan. Mali. Mali naman yan. Ilagay mo ito. Dapat din na namin sagot to. Oo. Gobyerno na yan. Gobyerno yan. Mga ganun. Parang yun nangyari sa Clark. Oo. Tinayo ng gobyerno. Oo. Yan. Ganun. Tapos take over kami. Ganun dapat ang... Oo nga. We demand the same Oo. treatment. Meron ka na dapat third-party spokesperson sa gobyerno ng BCD. Oh, we Yan. need this. Yan. Yan. Yun na nga. Keep them whole. Hindi nga kung coincidence ba to, bigla na lang may pinakalat sa social, sa text Ay, hindi ko and alam yan. everything. Hindi ko alam yan. Mayroon joint statement daw From from an unknown Yan ang third party. Yan. Sinasabi ko. na meron pa silang Philippine chapter. Oo. Yan. Antindi. May Antindi. subsidiary Meron. pa. Meron. Ang May local office. magaling daw at kailangang i-review ang mga reclamation dito sa Manila Bay. At binola pa si Secretary Tony Yulo Loizaga. Yung daw announcement niya napakagaling. Secretary pa yung third party. Sa Manila Bay daw at magmula daw nung nagsalita sinunod niya yung concern ng US Embassy. Mabuti na lamang daw itong si Secretary Loizaga sumunod sa concern ng US Embassy at itinigil yung reclamation. Bigla na lamang ano to, papo rin ba to? Pinsan, magpinsan They're calling for President Marcos daw to issue a written order. Ayan. Nagde-demand pa. Foreign NGO unknown. Foreign unknown NGO. Huwag na natin sabihin pangalan, baka sumikat pa yung hayop na yan. Kasi daw po maraming sisirain sa environment.
Yan. Ang unang-una pong target daw nila, dapat itigil ang reclamation na ginagawa ng New Manila International Airport. Ang layo bigla. Dahil yan daw Layo po, sa Manila Bay nun Kasi, marami daw pong consequences yan. Yeah. Ano daw po ba ang mga consequences? yan. Okay. Yan daw po, marami na raw pong na-displace Yan. na pamilya. Yan. Nanira ng wildlife. Yan. Wow! Anong wildlife kaya yun? Lamok? Lamok o malamok. Kasi di ba yung mga abandoned fish ponds? Abandoned fish pond po yan. Okay. Yan destroyed critical habitats. Yan. Ngayon hindi Displaced sasabihin yan, ng tagal-tagal na pinag-uusapan yung environmental issues. Hindi pa, ito pa. Door to door daw po, mga sundalo ng gobyerno, soldiers, went door to door at tinatakot ang mga pamilya dyan para lumabas, umalis. Ngayon yung sa... Para bang naalala... Sa taliptip. Taliptip. Pero tinakot ba ng mga sundalo? Tiniktok siguro. Hindi ba tinakot? Hindi, binigyan nga ng bahay at ano yan trabaho and everything Okay? Yan po ayon yan dyan sa kwan na yan. Timing na timing. Oo. Nakakapagtaka ito At ngayon, sasagutin ko lang yung ilang points Ayan pong airport na yan, meron tayong mga hawak dito kasi. Tinignan natin yung mapa Nasaan ba talaga yan? Yung mapa po na yan, pag tinignan nyo yung NAMRIA, ano to? Yung NAMRIA ba yung mapa? Oo, meron. Silang gumagawa. Okay. Yung airport projects po na yan, yung lugar na yan, island. Kasi nando sa kanilang, sa northern side, yung may kawayan. River. Doon sa kanilang parang north, south, north to east at saka south east. Nandun po yung Taliptip River. Doon sa kanilang parang triangle yan doon sa Manila Bay na po yun. So island dyan. Dalawang river yan. Dalawang river yan. Dalawang river yan. At kumbaga, inano yung island. Na-form yung island sa dalawang river. Tapos dito, Manila Bay. Dating ano yan, lupa. Ginawang palaisdaan. Ayon sa mapa to, ng official map ng NAMRIA, lupa yan. So ginawang palaisdaan kasi po bagay na gawing palaisdaan yung may river at saka may dagat. May fresh at saka salt water. Brackies ang tawag doon. Brackies! Eventually, na-abandon na yan. Dahil napakaganda, based on studies, napakaganda po ng ano niyan, ng kumbaga elements conspired to make it a good site for an airport. Why? Tabing dagat. Tapos yung zero, sa mga piloto na intindihan ito yung zero landing ang zero angle. Hindi mo kailangan steep. Halos diretso ma-approach ka sa airport dahil walang bundok at dagat. Walang building. Walang building. Hindi parang kite. Ayan, hindi gano'n. Hindi ka dadive. Wala kang iniilagan. Hindi ka dadive. Okay, good. Pangatlo, yung pong wind. Yan sa either po tailwind pag lalanding ka or headwind. Walang crosswind. Ang crosswind ibig sabihin noon sa side. Tatamaan yung naglalanding na aeroplano. Yung po mga kinakatakutan na mga nagde-design ng airport, yan ang iniiwasan nila. So ideal po sa sa airport. Kaya diyan ginawa yan kasi nga island and everything. Ngayon, sinasabi nila, it's causing a lot of problem. Sa akin, napaka-fake news. Meron na namang nagpapatakbo nito. Antindi. All of a sudden, ang isang unknown foreign NGO, very much interested at saka gumawa in all of a sudden, wala pong pakialam dito tong hayop na NGO. At saka nakagawa kagad ng study. Yun! Oo. Diba? May study siya.
Ang sinasabi niya, reclaimed coastal areas dyan are very susceptible to liquefaction and enhanced ground shaking during earthquakes. Ang ginawa yung airport na yan, lalong ma-intensify yung mga ganong klase. So sabihin mo sa Singapore yan, sabihin mo sa Hong Kong yan, sabihin mo sa Netherlands yan, sabihin mo sa Japan, sa Tokyo, sabihin niyo yan. Okay? Bakit nandyan yung MOA? Reclaim dyan. Well, anyway, ito po lang ang gusto ko i-point out. Yung timing maganda. Pagpatawad nyo ako ganito. Ang Marcos administration po, merong ni-launch na mga bagong infra projects. Ang total daw na gagawin na, sisimulan na lahat, 4 trillion. Uy. Sa laki-laki ng perang gugugulin natin sa infra, wala tayong ilalagay sa bagong airport ng government. 4 trillion ilalagay sa infra, pero wala na doon yung airport. Nakaligtas na tayo ron dahil merong private sector. Hindi na natin gagastos. Hindi na natin gagastusin yan. Will free up, Okay. Ito po ang mga nagrereklamo. Ang MUP daw, kailangan ang military men in uniform pension. Humihingi po yan ng karagdagan, yung indexation and everything, ang laking kukunin sa budget. Umaangal po ang Department of Justice. Bakit daw ayaw ibigay yung increase sa allowance sa pagkain ng mga preso? Umaangal ang Supreme Court dahil babawasan ang kanilang budget. Ang judiciary po, umaangal yan. So many problems. 400 billion pesos ang kailangan ni Sara Duterte para magtayo ng classrooms. Lahat po ng strain na yan sa budget natin, kailangan sagutin ng gobyerno. 4 trillion infra projects, hindi mo na problema yung airport. Samantalang napaka-importante ng airport. Dapat yun nangunguna yan dyan sa infrastructure project di ba? Yung airport na yan, private, yung international airport. 30 years ago, lahat po ng kapitbahay natin dito sa ASEAN, nagtayo na sila ng world-class, huge airport, 30 years. That means, panahon pa ni Marcos, gusto niya na ng bagong airport. 50 years na tayo naghahangad ng bagong airport dahil nga iisa lang yung runway noon. Nung naiya. Hindi na natin gagastusin yan, gagastusin na ni RSA. Bakit napakadaming concern bigla, binabanatan, yung airport na yan, na kailangan naman natin at hindi nagagastusan ng gobyerno? Ang isa lang po ang aking naiisip Kasi yung airport na iyan na yan, New Manila, magiging kalaban ng rehab ng NAIA. Na ayaw naman ni Secretary Jimmy Bautista. Privately, sinabihan po niya, ang mga tao, ayaw niya yung rehab maging privatize. Kaya naman daw gawin ng gobyerno yan kasi hindi naman malalaki ang kailangan mong gawin Okay? Maaari mag-extend ka ng terminal o whatever, ganyan. Pero to build a new runway, imposible na Saan mo gagawin yan? Saan mo gagawin niya sa NAIA? So ayaw niya yan. But meron daw grupo na nangiral at napangibabawan siya, natalo siya, kaya tuloy yang privatization ng NAIA. Sabi ni Sec Jimmy noon, 20 billion nga ang natin Meron pa tayong mga surplus dyan, di man natin nagagamit every year yan. Oo nga, oo. So meron tayong pera para pag-ayos ng kung ano-ano dyan. Bakit natin kailangan ibigay yan sa iba? Ayun. Pero ang lupit ng campaign. Oo. Global. Door to door. Door to door. Soldiers. Tinerorize yung mga tao. Paano kaya nila patutunayan yun? Wala, hindi naman kailangan patunayan doesn't have to be true. Basta mabanatan lang ang Pilipinas. This is public relations. You don't have to prove. I'm sorry. Optics yan. Mananalo pa yan sa PRSP. Maniwala ka. Strategy ganyan. 4 trillion infra. Ibig sabihin, kung isinama po pa 800 billion yun Minimum. Okay. Yung airport.
800 billion minimum. Ibig sabihin, 5 trillion, 6 trillion nga nakalaan ng Marcos government sa infra. 71 daw po, sisimulan na ang construction ng mga 71 flagship projects. Ang estimated cost 4.4. Sinimulan na daw po ang construction yan. Dalawa dyan, improvement. Ganon? Dalawa, kasi yung immediate, Cebu Expressway. Tapos yan. Dinagdag yan, dinagdag. Cebu Expressway, tapos yung Daang Maharlika improvement kasi yan, matagal na yan, Daang Maharlika na dapat. Tsaka yung Nautical Highway. Yung Nautical po, yan yung Roro. Sayang na sayang yan. Kasi simulan na ni GMA. Dahil GMA yan, binasura nila Pinoy. Ngayon, ang kasama... Yan na sayang na sayang. Basta tatak yun sa Nautical Highway, aside from putting up the port, ang kailangan ng pag-ayos dyan, yung mga marina, PPA, yan, Coast Guard, yan ang mga kailangan. Malaki pong bagay dito sa yung mobility, logistics. Yan ang importante. Sa mga infrastructure na yan. Kung nandiyan tayo, tatandaan nyo kahapon sinabi ko ano yung mga problema natin ba't hindi tayo makaakit ng maraming investments. Okay. Number 1 yung cost of power. Taas-taas. We are the highest in Asia. Number 2, lack of infrastructure. Masob lang natin yung dalawa na yan lipad na to dahil lahat na nagugustuhan nila. Easily trainable workforce. English speaking. Culture, naiintindihan ng West. Lahat na nandiyan sa atin. We have natural resources. Kung nga yung mga nickel na yan, yung mga copper na yan, pwede nating i-convert into finished products, magkaroon ng yung line, manufacturing line hanggang maging electronic vehicle. Kaya natin gawin yun but we just need infrastructure. Yan na nga po yung sinasabi ng presidente. Magmula noon, kailangan daw yung mining natin, i-link natin sa manufacturing. Na, ewan ko kung anong ginagawa ni Chaleco dyan. Pero mabalik tayo dun sa airport at saka infrastructure, sinasabi mo. Hindi kaya dahil meron tayong grupo ng mga industrialists at saka government planners who believe na mas magandang magpagawa at mag-modernize mula sa isang existing infra na kumbaga rather than from the ground up greenfield ka magpapagawa para bang bahay ito ba i-remodel na lang natin itong bahay na to bagkus kahit mas maliit ang meron nga ganyan nga as opposed to pagagawa ka mula sa tama yan nga iniisip nila ganyan na iniisip nila pero mali. Yun na nga. Paano mali? Paano tama? Ano ba ang ano dyan? Anihin mo yung i-improve mo yung terminal and everything. You have only one runway. Correct. Paano mo mai-increase from 35 million ang capacity ng isang airport na iisa lang ang runway? Gagawin mo 65 million. Virtual runways. Tapos may mall ka, may Venetian na kanal. Meron ka mga hanging garden gaya ng Trinoma. So magiging real estate venture yung matutuwa naman yung tao habang nag-aantay. We will accommodate 60 million. This airport, new airport, 50 years behind. Late na po. I have to admit, yung Bulacan Airport, yung selling point ng additional runways, ilan? That would 6 lang. That's the deal breaker. And more than 200 gates. Now, anong hindi nakikita ng DOTR doon? Nakikita nila lahat siya, pati yung mga kanya lang, makasarili yung kanilang mga Amerikana. Yun. Pati naman itong may kasama sila doon sa masisikip na Amerikana. Yung kasama doon sa Pampa yan Pampa Bulag. Pampatalino. Itong mga trolls magsasalita. May troll Ito mga troll dito kanina pa Puro kayo opinion. Puro kayo sarili ninyong opinion. Hindi ibig sabihin tama kayo. Hindi. Ano ba itong programa? Ano opinion mo? Alam nga naman opinion mo ang ilabas namin dito, no? Hindi, tsaka tignan natin yung opinion mo. O tama. Wala ka siyang opinion. Mukha kang Pero hindi gumagastos na talaga yung mga nagtutulak.
ng privatization. very, ng 20 billion, pare. Sa... Ang karambola ho, hindi ho to news reading. Alam mo, okay na Hindi sana tayo news yung reader. subsidence, Talking heads. Subsidence, liquefaction, storm surges. Pasukin ba naman ang, they were going house to house and terrorizing the... Ang layo. Napakadaling yung mga patunayan kung nangyari nga o hindi. Di ba punta ka doon sa hepe ng polis doon sa barangay? Oy, totoo ba? Totoo ba? Hindi, soldiers daw eh. Sundalo pa. Para ba tayong napakagulong bayan na... Yung area ng airport na yan, nagkaroon ng zona. Kasi ganyan ang ginawa nila nung ginawa yung railway sa US. Lahat na may mga lupa, pinagtatatakot. So winansize fits all nila narrative. Ganyan din ang nangyayari sa Pilipinas. Nangyayari sa Amerika. Nagsosona sila. Of course that happens in the Philippines. Kakaloka kayo. Hindi, doon nasira yung narrative. Kasi okay na. Editor, pinatulan naman ako. Okay na sana yung meron siyang konting mga science, subsidence, etc. At the same, and finally, merong sundalo. mga sundalo. Alam mo, lalo na kunwari sa Inquirer. Hindi, yung science na yun. Walang ibig sabihin. Pero bakit hindi nangyari sa Singapore? Hindi nangyari sa Netherlands, sa Amsterdam. Ang Amsterdam, napakalaki ng halos buong Amsterdam reclaimed. Oo. Hong Kong, Below sea level nga sila. Ano Hong ba? Kong, Osaka, Tokyo. Alam mo yung canal system sa Amsterdam? Alat ang tubig. Big sabihin, that's seawater. Pumasok Pero na. nasa loob ng city. Pumasok Pero na hindi yun. bumabaha yung city. Ginalingan nila. Sa tabi nga ng hotel noon, may natiran akong hotel dyan. Sa tabi ng hotel, may kanal eh. Talaga? Pero dumadalo yung tubig. Pabaligtad nga lang, hindi out to sea. Papasok galing Meron sa sea. nga mga Venice eh. Ang Manila noon, Venice of the Far East nga tawag nila. Dapat kasi yung infrastructure program natin at the top of the list, yung airport, napakalaking impact sa economy natin yan. Meron na ho. It's really hindi lang ho nyo napapansin. At the top of the list. Unang-una may NAIA rehab. Tapos may 4 na magagandang airport na i-take over na ho yan. Ginawa yung Clark. Hala? Nandiyan na. Hindi. May pang-4 daw yan. Panglao, Bicol Airport. Titirahin din daw yung Davao. Yun ang huling balita ako. Oo. Titirahin din. Kasi napaka-attractive nung Davao International. Yun ang pinakamalapit sa Singapore, etc. Pinakamalapit na area. Tsaka yung City of Davao, ano yan up and coming, boom town. Yep. Up and coming boom town niya, City of Davao. Kaya napakasarap makuha yung airport. Yung dalawang yan. Isama nyo na rin yung Jensen. Kasi maganda. Oo. Yung Jensen. Sama mo na. Take over nyo na lahat yung airport na magaganda dyan sa Mindanao. Jensen, yung Lagindingan. Yung Lagindingan. Yan. Di ba? Panglao. Sama nyo na yung mga yan. Dagdagan nyo na rin. Bakit yung ayaw nyo yung Daniel Romualdez Airport? Bakit ayaw nyo yun? Bakit nga ba? Bulok bulok Kailangan ayusin muna. Ayusin na yun. Dapat ayusin muna ng Gusto gobyerno. naman nila lahat yan. Pero iniintay nilang ayusin muna ng gobyerno. Para wala silang gastos. Bakit yung kabago-bagong Bicol International? Pinag-interesan nila. Kanila na. Kanila na. Dandil na raw. Dandil eh. Yun ang balita. Sarap naman ang mga ganyan balita para sa kanila. Magbabalik ang Karambola. Oras natin 9:02 ng maga. Karambola sa DWIZ.